Umalingasaw kahit itinago sa tila peking pader, kaya bistado pa rin ang ilang smuggled na isda, karne at iba pang produkto mula China at Hong Kong. Aabot sa 100 milyong piso ang halaga nito. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Naglalaki ang mga lapu-lapu at iba pang isda na nakasilid lang sa sako at nakatambak ang tumambad sa mga otoridad nang buksan ang cold storage warehouse na ito sa Kawit, Cavite. Clear violation of food safety, tapos wala siyang sanitary and phytosanitary import clearance. So it's a clear violation of Food Safety Act natin. Sa isa pang storage, ganito naman ang mga nakatambak. Bacon, may mga pata ng baboy. Dito sa ilalim, mga beef ribs. So makita rin natin na basta na lang isinalansan. Sa isa pang storage warehouse, kailangang tibagin ang namunang yelo. Frozen meat ang nakaimbak dito. Habang sa iba pang cold storage warehouse, may mga picking dock na bawal ipasok sa Pilipinas. Pati ibang klase ng karne, dimsum, gulay at iba pa. Halos puno rin ng frozen goods ang dalawang palapag na cold storage na ito. Sa kabuuan, 10 cold storage facilities sa warehouse ang nadiskubre nang pasukin ng mga tauhan ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Galing sa China at Hong Kong ang mga ito ayon sa BOC. Ayon sa mga otoridad, sinadya raw talagang itago ang mga cold storage warehouse dahil kung titingnan, hindi mo nga naman sukat aakalain na meron mga cold storage sa loob dahil nga dito sa false wall. Kaya hindi raw agad natunto ng mga otoridad ang kanilang pakay. Kung hindi pa umalingasaw ang masangsang na amoy, hindi nila matutukoy ang mga cold storage.